Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga sa hindi umano sa mundo ng social media ang pagbanat nga na naman ni Attorney Salvador Panelo at binanatan nga itong si Boying Rimulya at si Tambaloslos at si Kuting na ito. Dito nga natin makikita na talagang binubuhay na naman ni Rimulya na ito ang kaso nga ni DJ Bantag na kung tutuusin ay wala naman, hindi naman nila mahuli-huli ito dahil nga sa kabulstugan lamang ng mga DOJ na ito na ang alam nila ay sinasabi nilang alam nila kung nasaan nga ba talaga si Teves at DJ Bantag na talagang pinaparusahan at pinaparatangan nga na sila ang pumasla kay Percy Lapid at ang namatay sa Bilibid. Ngayon nga ay talagang wala na, hindi na pagkakatiwalaan itong si Rimulya, katapang na ito Romualdez at si Kuting ng Norte na ito dahil nga sa kanilang nagsabwatan at sama-sama pa talaga sila na pabagsakin si DJ Bantag. Kaya nga hindi nila mahuli-huli at hindi nga magpapalabas itong si DJ Bantag dahil nga sa karumal-dumal na plano ni Rimulya na ito. Kaya naman ang matinding hamon noon ni DJ Bantag na umalis muna sa pwesto itong si Boying na ito, ngunit hindi nga masibak-sibak at hindi nga maalis-alis dahil ang kanyang protektor ay sa kataas-taasang si Kuting ng Norte at si Lisa Smugs. Kaya naman napakatapang no gumawa ng mga krimen na talagang ang kagustuhan niya at sinisisi na lamang neto sa ibang tao. Kaya naman dapat parusahan ang mga ganitong klaseng tao at talagang imbestigahan at ipakulong kung mapapatunayan na may sala. Ngunit paano nga ba may kukulong ang mga ganitong klaseng tao kung ang kanilang mga mastermind ay ang mga kataas-taasang nasa posisyon? Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Kung sana naging pantay ang pagtingin niyo dyan sa dating kongresista na tinanggal ng Kamara de Representante, pareho din kung ang trato ninyo ay tama, matino at legal doon kay Bantag, hindi yan mawawala sa ating pananaw at sa ating jurisdiction. Yan dalawang yan ang ginawa natin dyan eh. Kasalanan lahat ng DOJ yan, Secretary. Kasi nga, wala pang ang preliminary investigation, hinusgahan mo ng guilty as in. Talagang hindi susuko yung mga yan. Pero kung nagpakita ka na pantay lang, meron silang, sa tingin nila, okay ang justice system ito. May labang kami. Pero ang problema, magaling nga ang justice system natin. Pero may mga tao na kumikiling doon sa mali. Yes, tama. May kumikiling sa mali. Ang ating pong Secretary of Justice ay maghihingi po ng clarification kay President Marcos kung ano nga po ba ang stand natin sa ICC. Ano po ang reaction po ninyo dito? Diyos Maria Jose. Hanggang ngayon hindi niya alam kung anong stand. Anyway, mulat sa pool, tayo po ay nung naging tagapagsalita at Chief Presidential Legal Counsel, yun na po ang sinusulong natin na walang jurisdiction ang International Criminal Court. At katunayan, ang inyong lingkod ang nagpayo sa dating Pangulong Duterte na kumalas dyan sa ICC sapagkat ang mga galaw nito palaging pampolitika. At ito pong patakaran or foreign policy, panglabas, ay sinundan ng matindiring mga deklarasyon ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At yun nga po inulit ni Vice Presidente Inday Sara na kailangan igalang natin, matagal na po natin sinasabi sa programa natin, na itong executive at ang Pangulong Marcos Jr. bilang head of state, siya ang punong arkitekto ng patakarang panlabas or the chief architect of foreign policy. Kaya kung anong sinabi ng head of state, which is the president, kailangan itong legislative at judiciary
susuportahan nila at magmumukha tayong tangiay kung tayo hindi natin sinusuportahan ng presidente pagdating sa foreign policy. Tungkulin po ng dalawang sangay ng gobyerno na suportahan. Sapagkat tulad ng sinasabi ni Inday Sara na insulto ang panghihimasok ng dayuhan sa mga internal affairs ng ating pamahalaan, lalong-lalo na pagdating sa pagpapatupad ng batas laban sa mga kriminal, insulto rin po kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. yung hindi nyo inirespeto yung kanyang posisyon diyan kayo sa Kamara de Representante. Hindi ko maintindihan unless there is an unseen hand manipulating some members of the House coming from you know who. Yes. Na talagang gusto nyong bumalik sa ICC para lang tugisin ninyo ang dating Pangulong Duterte. Yan ang maliwanag dyan. Hindi ko naman maintindihan itong DOJ Secretary. Ba't hanggang ngayon, magbibigay pa siya ng clarification? Hanggat walang sinasabi ang Presidente Marcos Jr., yun ang posisyon at tama ang posisyon. Mulat sa pool. Kaya nga natin puring-puri siya sa kanyang mga ginagawang programa, lalong-lalo na rito sa ICC. Yun nga nagiging problema, itong mga nasa baba, ang mga pasaway. Klarong-klaro na. Pareho din yan ang nangyari dun sa Solicitor General. Sinabi na nga, no jurisdiction ICC, nag-request pa. Nung tinanggihan, inulit pa ni Presidente, no more communication. Ba nag-file pa? Nag-file ng motion for reconsideration, nag-file pa ng appeal. Talaga naman, ang kukulit ninyo. Pero ang ano lang dyan, attorney? Sabi po ni Myrna Lim, check niyo po sir, mukhang wala na naman sa ere ang SMNI. Wala na pong SMNI, matagal na po. Di ba? Wala na pong SMNI guys, matagal na pong tinanggal yun. Baka siguro sa Facebook. Kasi sa Facebook guys, meron pa sila Meron naman silang meron naman silang DZAR. Sa kanila yon. Meron naman silang DZAR, meron silang Sunshine News Network, meron silang Truth That Matters, meron silang Laban Kasama ang Bayan. Pero ang SMNI po, talagang wala na yan. Oo, tinanggal na po talaga yan. Ewan ko lang kung ano yung ibig sabihin ni Myrna Lim. Kasi tinitingnan ko dito guys, andito pa naman andito naman sila Ayan Kasi ang gikan sa mga kaibigan, yun sa DZAR yun So makikita pa rin natin sila guys. Yung SMNI po, talagang wala na yan. Matagal na pong wala. Sir Foodie Pang, 220 likes ko. Ay, maraming salamat Villamor ha. Maraming salamat sa mga nag-likes guys ha. Ayan. Sinagot ko lang si Myrna Lim kasi nagtataka din ako. Palagi nilang may nagsasabi din ng isang kahapon yata or kaninang hapon na wala daw ang SMNI. Sabi ko, paano nawala ang SMNI? Wala naman talaga yung SMNI. Kasi po, kaya po tinanggal yung SMNI guys. Kasi nga, napag-initan Oo. Kasi ganun yan, mga kaibigan, kung associated po yung nyo. Sun Media, sa kanila din yan. Yan. Pwede nyo panoorin yung DZAR, yan. Andyan sila, Sun Media. Andyan sila guys. Huwag kayo mag-alala. Purok Norman, maraming salamat. Ayan. Banderas Bong, tinanggal ng YouTube. Tinanggal na po. Matagal na pong tinanggal yan yung SMNI. Yung ilan ba subscriber nun? Marami na yun nasa 1 million na subscriber nun. Tinanggal yung kasi yun yung kasagsagan guys na parang allegedly itong si Pastor diniin nila sa kaso na wala namang katibayan, di ba? Wala naman silang proof or wala naman silang mga evidence pero diniin po nila si Pastor. Kaya po ang nangyari guys, tinanggal po siya ni Lolo Whitey. Andyan pa rin ha, huwag kayo mag-alala. Andyan pa rin sila. Ibang ibang pangalan yan. Ibang pangalan lang po guys. Okay?
is why the sudden change, no, na dinidepensahan niya just a few days or a few weeks ago, and then ngayon he will seek clarification? Kasi nga, yun nga, politika yan. Saka isa pa, siguro, magandang, alam mo mga gustong tumakbo sa Senado, wherever they are now, talaga naghahanap yan ng mga oportunidad para yung pangalan at ang kanila mga mukhain lumabas sa dyaryo. O yan, pagkakataon yan. Kahit na mali, sige na. Medyo mileage yan. Well, basahin naman po natin yung pahayag po ni Vice President Sara Duterte, attorney. Huwag nating insultuhin at bigyan ng kahihiyan ng ating mga hukuman sa pamamagitan ng pagpapakita sa mundo na tayo ay naniniwala na mga dayuhan lang ang tanging may abilidad na magbigay ng katarungan at hustisya sa ating sariling bayan. Sinabi po niyan kahapon lang, attorney. Ayun nga. Kaya dapat nakikinig kayong mga, ayun, yung grupo ng mga nasa house. At yung mga hindi malaman kung ano na ang posisyon natin ngayon ng DOJ Secretary nga. At kaugnay naman po dyan, attorney, I think the Philippines is also seeking a non-permanent seat member dun po sa United Nations Security Council. Pabor po ba kayo dun? Basta anything that is favorable to our interest, palagi tayong pabor dyan. Maraming salamat po, attorney. Nasa proseso ng pagkansela ng gobyerno ng Pilipinas ang pasaporte na pinatalsik na Negros Oriental Congressman Arnie Teves Jr. na wanted sa bansa dahil sa multiple murder. Ayon kay DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla na si Teves ay nasa Timor-Leste pa rin at paniniwalang naghahanap ng asylum. Bagamat hindi maganda ang kanyang pagkakataon. Ano po reaksyon niyo patungkol dito, attorney? At balak din po ata ikansela. Yun nga po, yung pasaporte po niya. Alam po ninyo, gaya ng sinasabi natin sa programa ito, lahat ng yan, hindi mangyayari yan kung sana naging pantay ang pagtingin niyo dyan sa dating kongresista na tinanggal ng Kamara de Representante. Pareho din kung ang trato ninyo ay tama, matino at legal, dun kibantag, hindi yan mawawala sa ating pananaw at sa ating jurisdiction. Yan dalawang yan. Yan ang ginawa natin dyan eh. Kasalanan lahat ng DOJ yan. Secretary. Kasi nga, wala pang ang preliminary investigation. Hinusgahan mo ng guilty as sin. Talagang hindi susuko yung mga yan. Pero kung nagpakita ka na pantay lang, meron silang, sa tingin nila, okay ang justice system ito. May labang kami. Pero ang problema, magaling nga ang justice system natin. Pero may mga tao na kumikiling doon sa mali. Pinagpipilitan nila ang mali. Dahil meron silang mga sariling agenda. Yan ang problema. And how about on this, attorney? The Department of Justice seeks to ask Interpol na mag-issue daw po ng red notice laban kay Congressman Teves. So sa international na po yan. Ganun nga. Kaya na sinabi ko na. Yan lahat sana yan, hindi mangyayari. Hindi na sana gagawin yan. Wala na sana aalis dito. Hindi na sana tatakas. Hindi na mag-isip ng asylum. Kung naging ang pananaw ng katarungan dito sa ating bansa ay pare-pareho. Walang kinikilingan. Hindi porket kalaban. Ayan na. Ayun, mga kaibigan. Si Attorney Panelo, malinaw na malinaw ang kanyang sinabi. Kasalanan po lahat ni Secretary Bonjing. Ayan. O nga naman, sino nga namang, di ba? Sino nga namang susuko sa kanya? Sus Maria Joseph. Alam naman talaga nila nangyayari dyan. Di ba? Alam naman talaga nila ang nangyayari dyan. Kaso lang, itong si Secretary Bonjing, meron din siyang meron din siyang plano Tatakbo din siya Kaya nagpapabango din siya ng mga panahon na yon. Kahit mali na, di ba? Kahit mali na yung desisyon niya, tinutuloy pa rin. Kaya, di ba, yung mga tao po, may mga tao din mga kaibigan na kumakampi pa sa mali. Di ba? Imbis na ayusin yung mali, lalo pa nilang kinakampihan ang mali. Kaya yung problema, guys, wala talagang resolution. Hindi po nasusolve. Ganyan po ang nangyari. Kaya, tinan nyo, tama yung sinabi ni Attorney Panelo. Agree ako dun
bakit naman sila susuko, di ba? Kung alam nila na ang SOJ ay hindi siya fair, no? Wala siyang semblance of fairness, no? Para sabi nga ni Kong Teves, wala siyang nakitang semblance of fairness. Sino nga naman ang susuko sa ganun? Kung mamaya pag nilitis nyo ako, paglaruan nyo lang ako, di ba? Parang ganun yan. So, wala silang choice, kundi huwag na lang silang umuwi. At ito namang si General Bantag, nag-decide na lang siguro siya na huwag na lang siyang sumuko. Dahil hindi nga walang sa hustisya eh. 'Di ba? Kasi kung tutuusin guys, nahuli na naman yung tao eh. Umamin pa nga, 'di ba? Yung gunman, tapos na dapat ang kaso eh. Bakit tuloy-tuloy pa rin? Sige pa rin ang tugis nila kay General Bantag. Dapat wala na yan eh. Dapat si Bantag ngayon, free man na. He's a free man dapat. Pero tinan mo, wala pa rin. Tinutugis pa rin nila mga kaibigan. Dahil nga, itong si Secretary Bonjing, may plano din siya. Kailangan niya ang Bucor guys eh. Kailangan hawak niya sa liig yung Bucor. Kaya nga pinasok siya si atapang tao, di ba? Kaya niya pinasok sa Bucor para hawak niya sa liig. Kasi alam naman natin si Katapang, di ba? Sunod-sunuran. Sunod-sunuran yun, no? Yung mukha pa lang nun, sunod-sunuran. Kung anong sasabihin ni Bonjing, oo. Ganun lang ng ganun yun eh. Si Bantag kasi mga kaibigan, talagang nag-release out siya eh. Alam mo kung bakit siya guys? Bakit siya talagang tinuluyan ni Secretary Bonjing? Kasi 'di ba, inutusan siya na ilabas yung dalawang high profile, hindi siya pumayag. Doon ang umpisa yan eh, sa kwento niya. Kasi gusto ni Secretary Bonjing na palabasin daw yung dalawang high profile. Sabi niya, bakit papalabasin yung dalawang high profile? High profile nga eh. 'Di ba? So doon guys, doon nag-umpisa, doon nagugat lahat. Sa palagay ko, doon talaga nagsimula nung parang itong si Secretary Bonjing ay ayaw na po kay General Bantag. Kaya ang ginawa niya, tinuluyan niya. In fact, yung sa Villamor, di ba, may natuklasan din tayo sa Villamor. Si yung abogado po ni Sabaquin. Sila lang yan eh. Mabigat talaga. Napakabigat po. Gawin din ginawa nyo kay Senator Delilah. Karma is real. Mabigat po ang kaso ni Sabaquin. Tama lang sa kanya yun. Dapat nga ibalik siya sa kulungan eh. Di ba? Dapat nga ibalik siya sa kulungan dahil ngayon natuklasan, marami pong lapses. Unang-una, nagpalit pala ng judge, hindi sinabi. Tapos yung judge na yun, naging ang naging judge, yung classmate, yung favorite student niya. Tapos ang isa pa sa mga lapses guys, nagpalit din ng judge, si Dayan, abogado si Dayan, kapatid po ng judge. Tapos, pangatlong lapses, nilihim po nila lahat yun, hindi po nila ginawang public. Mali yun. Kaya kailangan i-review ang bail, no? I-review ang piyansa. Hello guys, I'm late. I go replay again. Gikan ko sa Tabuan, Saturday, routine ko. Happy weekend to all. Ay, happy weekend, Elena Calapis. Nangumpra ka, Elena. Dapat ibalik Duterte para fix mga maling rule for the coming kids working generation rules. Yes, tama po yan. Mel Basat. Kaya nga, di ba Duterte po ang pag-asa ng bayan, guys? Yan, si Elite Warriors naman, Sir Foodie, lahat sila kasi gahaman. Yun lang. Yun ang pinaka-right word, gahaman. Lahat sila gahaman. Nilbert Badiles, nawala na naman si Sampay. Saan kaya gumala? Saturday ngayon, galaan time ngayon. Elena Calapis, ayan. Agree, Elite Warriors, Nilbert Badiles, Ramon Tolentino, mabigat ang kaso ni Dalima. Elena Calapis, hello guys, I'm late. Nabasa na natin yan. Please take care po, Ma'am Elena Calapis. May kalam siya ng Elite Warriors. Ayan, hello guys. Ulit naman si Elena. Kanapi Sally, ayan. Ibalik si Dalima sa kulungan. Dapat naman talaga ibalik sa kulungan yan. Di ba? Elena, paulit-ulit yung message mo. Baka maano ka ni Whitey, baka mapalo ka. Pakipindot yung mo. Baka nakalimutan siguro niya guys. Baka nakapindot siguro yan. Elena, andyan ka ba? Kalapis,
Pakipindot yung ano nyo, baka mamaya mapalo ka ni Whitey, oh. Paulit-ulit yung, paulit-ulit yung message, eh. Mega love shoutout Kadapi Sally. Ayan, sabi po ni Susan Aveles. So yun po mga kaibigan, no? Ang sa akin lang guys, no? Kaya po palagi nating sinasabi dito, fairness, no? Pantay-pantay ang pagtrato sa mga tao. Mayaman, mahirap, pantay-pantay. Wala pong kinikilingan dapat dyan, eh. Ang problema po guys, pagdating po kay Bantag tsaka kay Teves, klarong-klaro na may kinikilingan sila. Klarong-klaro na talagang ididiin nila ang Bantag, ididiin po si Teves. Kaya po ang nangyari guys, no choice. Talagang kailangan nilang lumikas. Ngayon, tama itong sinabi ni Atty. Panelo. Dapat ang sisisihin natin ang SOJ. Wala na po tayong ibang sisisihin dyan. Dahil siya naman talaga nag-umpisa lahat yan. Di ba? Saksi tayong lahat, di ba? Wala magsisinungaling. Saksi tayong lahat dyan. Di ba? Sama-sama nating natuklasan yan. Yung kabalastugan ni Bonjing, kaya nga tinawag ng Bonjing yan, di ba? Dahil doon kay ano? Saksi tayong lahat dyan. Kaya hindi po siya pwedeng mag-deny. Di ba? Lahat ng mga interviews niya, naka-record yan. Di ba? Wala pa nga kasalanan, sasabihin na kaagad guilty. Wala pa nga, hindi pa nga nag-umpisa yung investigation, sasabihin na kaagad niya, ay, siya po ang umano niyan. Siya ang gumawa niyan. Wala pa nga eh. Kaya po, ang nangyari guys, ayun, nadiin po si Bantag. Kawawa naman si General Bantag, no? Wala naman siyang kinalaman. Pati si Teves, kawawa din eh. Asa na kaya si Teves ngayon, no? So yun po mga kaibigan, babasahin na po natin yung mga comment at mga tanong. Kaya maghanda na kayo. Ihanda nyo na yung mga tanong nyo para babasahin po natin mga kaibigan. Alright? Oo, si Sabaquino, Imelda Aquino. Yan ang tama. Ako, agree ako dyan, Imelda Aquino. Kung pwede lang, no? Oo, 10 million daw, Elite Warriors, sabi. Oo, na ano ko yan? Sana nga ibalik yan sa kulungan ni De Lima. Ayan, Delia Alvarez. DDS Germany. Ayan, Estrella Lopez. Leber. Estrella Leber pala, Leber. Hello, good evening, Sir Foodie. Shirley De La Peña. Ayan. Susan Aveles, Mega Love Shoutout Delia Alvarez. Hello, Estrella Leber. Mega Love Shoutout Shirley. 257 na, ang kuripot naman, wala pa wala naman tuslok-tuslok dyan, Imelda Aquino, SOJ Bonjing, di pinakasuhan ang anak, laya agad. Kaya nga isa pa yan Isa pa yan, di ba? Yung anak niya, laya agad, 3 months pa lang. Wala man lang paglilitis, or wala man lang public, di ba? Public knowledge. Danilo Dumdum, ang SOJ palpak palagi. Oo, yun, palpak palagi. Kaya nga tawag sa kanya, hari ng sablay. Ngayon, may bago na tayong hari ng sablay, si Tambaluslos. Chrissy Brooks, baka may ginagala lang si Shampay, Nilbert Padilla. O baka baka gumala si Nilbert. Baka gumala si Shampay dahil ngayon, Sabado. Sabado nights, ayan. Elite Warriors, yes. Ayan, Ilila Kalapis, oo. Nangumpanya, gulay, prutas, ug lamas. Nangumpra, gulay, prutas, ug lamas. Galing naman ni Elena Kalapis. Nangumpra siya. Mura ba gulay dyan? Mura ang gulay dyan sa Greece, Elena? Banderas Bong, pantay-pantay sa lahat ng pondo na ginamit. Dapat may resibo. Yung iba, pwede na ang... Excuse me. Excuse me po. Excuse me po mga kaibigan. Na-achieve po ako guys. Ang sarap Sorry, di ko alam na isang beses ko lang napindot. Oo nga Elena napindot mo marami. Banderas Bong, ayan. Bakit wala pa rin naglalabas ng resibo? Kaya nga ang tagal na. Pero ang sabi po nila guys, kaya nga sila nag-meeting Kaya nag-meeting yung mga dating kadres. Pipilitin nila hinamon nila si di ba? Hinamon nila si Tambaluslos. Topic natin kanina yan, di ba? Oo. Panoorin nyo.
hinamon nila si Tambaluslos na ilabas po ang budget, no? Pondo. Ilabas po sa publiko ang pondo ng tatlong surot. Benjamin Lee, very good ang tatlong itlog. Very good ang tatlong itlog. 268 na, kulang na lang guys. Pakidagdagan naman dyan, oh. Yung mga bagong dating dyan, baka hindi pa kayo nagtuslok ha. Baka nakalimutan lang guys ha. Pakipindot naman guys ha. Maraming salamat. Ayan. Araw-araw puro injustices na nangyayari sa mga ginagawa current government officials. Yes, Myrna Lim, I agree. Hello, Benjamin Lee. Hashtag, nag-hashtag na po si Nilbert Badiles. Mag-hashtag din kayo guys. Degraded ang justice system under Bonjing. Ayan. Hashtag Pulong. Si Pulong ha, huwag niyong kalimutan guys ha. Kailangan natin ipasok niya sa Senado. Sana tumakbo siya. Tamba, open book. Ayan. Virginia Gregorio, plano daw nila. Yan sir. Foodinet na ihanda daw para sa ICC. Napanood ko kay Maharlika. Yan ba? Ihahanda daw nila. Sus, Mariosep. Para sa ICC sabi Weekly ay mabigat issues mga morning tao na parang lulubog na ang Pilipinas. Get well soon po, Idol Food. Maraming salamat sa sinabi nila. Paayos naman to. Uminom naman akong gamot. Boss Bell, ibalik sa kulungan si D5, ibalik si Digong sa gobyerno. Yan. Hello, Virginia Gregorio, Boss Bell, I agree with you. Ayan. Harry Roque, ayan, Dante Q. Ano ba ito? Paano magbasa nito? Q. Ellen Goles, happy weekend everyone in God. Bless us all. Ayan. Hello, Dante Q. Happy weekend po, mga kaibigan. Wala ba tayong mga lakad? Si Secretary Mulya mahilig sa public trial by publicity. Palaging nagpe-press conference kahit wala pang investigasyon. Yes, Villamor. 277, nag-like na Sir Foodie, Virginia Gregorio. Myrna Lim, monthly expected war scenarios, mga balita nakakagigil. Nakakatulog pa ba sila sa ginagawa nila sa tambayan? Oo nga, no? Ibang klase talaga sila. Di nyo pera yan, hashtag, ayan, si Susan Abeles, no? Buti nga si Bonjing nakawala na yan, no? Hindi na natin napag-uusapan yan, si Bonjing. Iba na ngayon ang topic natin, si Tambaluslos na, hindi na siya. Dati talagang araw-araw yun, no? Araw-araw si Bonjing, araw-araw si Atapang, araw-araw yun. Grabe. Pero wala pa rin effect. Akala natin si Bonjing matatanggal na sa pwesto, yung pala, hindi pa pala. Ang tindi talaga ng kapit, no? Kapit ko. Parang si House Speaker Kapituko. Tritwayos paglabas lang niya sa kulungan, si Sabah, paghihiganti agad ang naiisip. Maghihiganti naman talaga yan. 281 na guys, sabi ni Susan, maraming salamat ha. Myrna Lim, sindikato o mafia may hawak sa Pinas. Alam mo, Myrna Lim, meron talagang sindikato. Tama yung sinabi mo. May sindikato, may mafia, pero wala po tayong hindi po nahawakan ng Pilipinas. Hindi po nahawakan. Kaya nga kailangan natin ng Duterte Kailangan natin ng Duterte para mga kaibigan, makontrol niya. 'Di ba? Kasi yung sinasabi po ni Myrna Lim, malapit na tayo sa ganyan papunta na tayo diyan 'Di ba? Kaya kailangan natin ang Duterte sa gobyerno. Kasi sila yung nagko-control Dito nga natin mapapatunayan mga kaibigan ng karumal-dumal nga na ginagawa ni Remulla na ito at ni Kuting ng Norte at Lisa Smugs at Romualdez na nagsama-sama talaga ang mga tambaluslos na politiko na ito na ganib sa kapangyarihan na talagang ayaw tantanan si DG Bantag at ngayon nga ay talagang sinisisi pa si former President Rodrigo Duterte. Kaya naman gusto nilang pabagsakin ang ating Pangulong Duterte. Ngunit hindi nga ito basta-basta magpapasindak.
Dahil nga ang suporta ng taong bayan ay nakay former President Rodrigo Duterte at napatunayan niya na ito, kaya naman ang mga tambalusdos na politiko na ito ay mamatay na sila sa inggit dahil wala na silang magkagawa. Kung kayo ang tatanungin mga kaibigan, ano ang inyong mga opinyon? Just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.